Exciting po yung matchup na ito. Magkalaban kasi yung youngest ever na naging Grandmaster from USA na si Abhimanyu Mishra. Ano yan, Indian descent. Naging GM po siya at 12 years old. Samantalang ang katunggali niya naman, ang current world champion na si Grandmaster Gukesh D, youngest ever na naging world champion at the age of 18. Maganda ang bakbakang ito. Aba, kaya na kayong sumabay ni Abhimanyu sa world champion. Abay, tingnan po natin kung gaano nakalayo ang narating ni Abhimanyu. Kasi after round 4 po, ang score niya 3 out of 4. After beating Grandmaster Alexei Sarana, Grandmaster Yu Yangyin ng China, at nakatabla siya sa round 4 kay Grandmaster Pragnananda. Anong nangyari ngayon? Puti po dito si Abhimanyu, nag-E4 po siya, sinagot po ng E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Bishop C5, Italian, na tinirahan ng D3 agad. Pagka D3, Knight F6, at ito po ang ginawa ni Abhimanyu dito. Pinasok niya po yung isa sa pinaka-komplikadong linya. Ang pinaka-common po, kasi ipakita ko lang yung mga common, C3, castling, and then Knight C3. Pero if you want to take risk and complicate the game, ang common na ginagawa is Bishop G5. Anong meron dyan? Nagpin normal lang. Kasi po, yung Bishop G5, pwede po yung pasabugin eh. Paano? Titirahan ka po ng H6. At pagka-atras mo, ayan, bebelo lang ng konti ito, ang gagawin is mag-develop lang na konti. Ayan, medyo weird, pero linya po yan. Tumatiming po yung black. Para saan? Kasi ayaw niya mag-castling. Ang gusto niya mangyari, mag-castling yung puti. Kasi talagang, ano yan eh, papasabugin. Anyway, yung A6 needed naman yan later on kasi mag-C3 magkaganon eh. Like, in the game, ang ginawa po is nag-castling na. Ayan, pagka-castling, medyo pwede lang pasabugin. Tinirahan po yan ng D6. And after D6, nag-C3, nag-Bishop A7 muna. Ayan, typical po yan na ginagawa lagi sa queen side. Diba? Atras yan dyan. Common yan eh. At pagkatira po ng Knight to B2 development, dito na po pinasabog by playing G5. Ito po yung linya na talagang komplikado kasi magkakaroon po ng atake yung black sa may king side. At pagkatira po ng G5, tumakbo yan, Bishop G3. Ano pa rin po ito, linya pa rin po ito na talagang sikat na complicated. Kaya yung iba po hindi tumitira ng Bishop G5, hindi iwasan no complication na to. At ang kadalasan mong ginagawa dito, Queen E7. Merong iba, nagbi-Bishop G4. Yung iba nagkakasling pa nga eh. Pero, ito pong si Gukesh, tumira po siya ng Yoka Baby, inatras lang. Wow. Anong idea niya? Nagmamadali po yan. Mag-E-H5, mag-E-H4, talagang aatake ng gusto. At kung titingnan niyo po yung oras sila pareho, 1 hour and 42 minutes si Gukesh, mabilis tumira, at 1:38 naman si Abhimanyu Mishra, medyo mabilis din. Anyway, pagkatira po ng Knight to H7, nag-D4 po yan. Yan po ang isa sa pinaka-common dito na ginagawa. Kasi nga po, inaatakin ni Gukesh yung king side ng puti eh. So, ang gagawin po dyan ng puti naman, yung king mo nasa gitna, boy. Bubuksan ko yung gitna. So, kung titingnan nyo mabuti, libre po yung D4 pero hindi po tinitiks yan. Kasi ganito mangyayari dyan. Example po, kinapture. Diba? Babawiin lang po yan ng kabayo. O, pagkabawi ng kabayo, knight takes, capture, pawn takes, 1 pawn up. Pero matindi po yung kasunod, queen to A4 check. Isipin nyo may ganito, may capture. Tapos takes dito. Di harangan natin ng ganito, bishop takes F7, ganun, capture. Winning po bigla ang puti. Balik natin, kaya common yan na ginagawa. At pagkatira po ng D4, may mga tiradang madalas ginagawa dito. Ito po yung G4. Meron din tumitira ng
H5 na kung saan ginawa mismo ni Gukesh. At pagkatira po ni Gukesh ng H5, medyo kung papansin niyo mabilis pa rin siya, 1 hour and 42 minutes. Si Abimanyu Mishra medyo nangangapa na po. At ang ginawa po ni Abimanyu dito ay tumira ng nobility. Ang common move kasi is H3. Pero Abimanyu Mishra, kinaptured na po yung pawn sa E5 na linagyan ng question mark. Ayun na nga. Nobility yan, pero question mark. Kinapa niya lang yan over the board eh. Tingnan nyo, lamang ni Gukesh, 35 minutes kung tama yung mat ko, no? Laki na agad. This is only move number 12. Anyway, pagka-capture po sa E5, eto naman po si Gukesh, nasupresa ako sa tinira niya after capturing the pawn on E5. Nobility kasi siguro, wala sa home prep niya. Siya po ay tumira ng tiradang parang na mouse slip lang. Bakit? Kasi kung ako po ay tatanungin nyo, anong ititira ko dito? Mag-H4 ako, kulong yung bishop eh. Pero si Gukesh nag-isip po ng napakatagal at ang tinira niya po, nag-G4. Ayun, 20 minutes po mahigit ang kanyang ginamit na mali. Ibalik lang natin, ano ang nakitang multo ni Gukesh? Bakit hindi niya tinira yung obvious number 1 move na H4? Meron po siyang nakita eh, tingin ko. Ito po yung nakita niya. Nakita niya tong linyang to. Knight takes to H5, pawn takes, and then Queen H5. Threatening capture, threatening this. Now, ang only way to defend is Queen to E7, and after Queen E7, Bishop takes dito. Medyo gugulo kasi maiipit ka ng todo. Ganyan ang mangyayari. Equal lang daw yan, pero medyo mahirap. Mahirap eh, kasi lamang ka man ng material, eh, kahit daw po tirahan ka lang ng Knight F3 dyan eh. Ayan, oh. Wala eh. Hindi magawan ng paraan na makadevelop at mapunta yung king sa safe na lugar. Kahit kasi po one piece down, eh, may mga tulak pa kang ganun eh. Hindi nga ito pwede oh, kasi may bishop takes F7. Pag kinapture mo, capture doon, tapos may capture doon later on. Grabe. Nakita ni Gukesh yung ganung komplikasyon, kaya iniwasan niya. At siya po ay napatira ng G4. Ayun. Na mali daw kasi may brilliant sacrifice. Kinapture lang po yung D6. Siyempre, kinain yung kabayo. Kinapture yung C7. Tumakbo yung reyna. And then, nag-knight takes F3. Ito pong posisyon na ito ay lamang na material para kay Gukesh. So, basically, lamang po siya ng isang kabayo. Pero, ang kapalit kasi noon, napakadaming pawn. Tingnan nyo po yung pawn. 4 na pirasong pawn ang lamang. Kompleto pa yung pawn ni Abimanyu, samantalang 4 na lang ang kay Gukesh. Yung king niya po nasa gitna pa. Kaya automatic, this is winning for the side of Abimanyu Mishra. Pagdating sa oras, lamang pa rin si Gukesh, pero tagilid na daw siya. Anyway, ang ginawa po niya na is bishop to G4, pinning the knight na tinirahan na ng H3 kasi ang next idea is pwede pong trapin ata yung bishop na something like that. Eh, no? So, sinipa para mapilitang umatras at pagka-atras, bishop lang po sa may D6, hitting the queen, tumakbo, kinapture yung bishop na puti, binawi po ng reyna, and then nag-E5 na. Grabe naman yan. Hindi ka na talaga makakasling. Hindi na makakasling. Ang ginawa na nga lang yan, nag-king to D7 para makatakbo at mag-connect ito. Siguro pwedeng gumanon, gumanyan. Yan siguro mga plano. Hindi po pwedeng igalaw to sana for discovery check kasi may takes. Makakaligtas yung hari. Kaya tinirahan po yan ng knight to D4 na mali pa. Ang best move daw is po, grabe, ang hirap makita nito, is A4. Ano idea? B4. Bomba! Grabe, ganun yung gagawin. Pero etong palit-palit, eh, hindi daw ganun kaganda. Though, okay pa rin naman. Capture, takes, and then Queen D4. Yan. So, lamang pa rin, pero hindi ganun kalamang tulad kanina. At pagka Queen D4, kinapture po yung kanyang pawn sa may H5. Binibigay na lang to, no?
Kasi pag kinapture mo yan, baka pwede kayo pinpin na ganun, bubuksan So, hindi naman pwede queen takes dahil may capture doon. Kaya ang ginawa po is nag-knight f6. Aba, interesting yung knight f6, hitting the queen. Bakit binibigay yung kabayo? May discovery. And later, and even kahit kainin mo yan, may capture doon Kaya nga po ang ginawa is chumek. Tapos hinarang ang reyna. Pagkaharang, capture takes, and then eto na, napunta na po sila sa endgame. Abay, ang dami pa ring pawn ni Abby Manumestra, pero yung king na nasa gitna, medyo safe na yung lagay niya dahil wala na yung reyna. At ang ginawa nga po is nag F4 na lang, na sinagot po ng knight D5, and as you can see, one piece up pa rin si Gukesh pero ang daming pawn. Kaya ang engine, sinasabi po talaga is goods daw po ito sa puti. Yun nga lang, nawala yung malaking kalamangan kasi napalit yung reyna. At ang matindi dyan, eto na, napupunta na po sila sa time pressure. 13 minutes si Abby Manu, 17 si Gukesh. So pagkatira po ng knight D5, tinirahan po ng F5, kinapture, takes, and then knight takes D4, nakakuha na ng isang pawn at according sa engine evaluation, equal na daw po ito. Ang ginawa po niyan, chumek, umangat. Ayan, no? Nasa gitna yung king pero safe na safe naman. Ang kapalit po ng knight is 4 na pawn pa rin. Pero wala yung reyna, baka dahan-dahan mapik po yung mga pawn na yan. Kaya ang engine evaluation, equal lang. Pagka king e6, nag-rook to f1, of course. Nag-rook naman siya doon. Ang pinakatema is to put pressure dyan sa pawn na nasa may g2. Tapos nag-g4, tinulak. Inatrasan ng Yoka Baby. Gusto po atang kainin ito. No? Ang ginawa, nag-rook lang doon. Para saan kaya yan? Para po pag tinakes mo ngayon, capture lang. Tapos takes ka dito, may sundot na ganun. Anong meron? Di ba libre lang? May rook f7. Anong meron? Iilalim tayo. Ayun na. Medyo may mga ganun-ganun na po. Baka atakihin muna to. Medyo naipit yung tore. Yan yung pinakaplano lang, no? At ito po ay slightly better for white. Ibalik lang po natin. Kaya hindi po tinakes. Ang ginawa is nag-rook doon. Dinipensahan yung check bago tikman. Kaso mali. Kasi may tirada po na hindi nakita si Abby Manumestra, which is rook to c1. Di nakita ni Mishra yan. Magpo-promote ka Pag dinipensahan mo ng rook to c8 na ganyan, rook to d1 naman. Lupit Ano mayroon? Libre na. Yes, libre na, pero kakainin lang yan. Kakainin. Pag kakainin lahat, tas may check dito sa d6. May ganun. May hataw dun sa tore. Anyway, balik tayo, medyo malalim yung mga ganun. Tingnan nyo po yung oras sila. Less than 5 minutes na lang si Gukesh. Less than 5 minutes na lang po si Abby Manumestra. Nag-blunder rook f7. Anong meron sa rook f7? Binabantayan lang po ito. No, ang ginawa po is nag-rook c8 na. And then nag-rook to d7 lang. Binantayan naman po yung bishop. No? Para pagka-capture, may depensa na tinirahan ng rook to h6 at ang pressure. Grabe. Nung tinira niya po yan, 14 seconds na lang siya. This is move number 33. So, wala pa yung increment nila. 7 moves pa. May increment kasi na 30 minutes after 40 moves. Anyway, tumira po ng rook g7. Kinapture ni Gukesh yung h3. Tumira po ng a4 na sinagot ng knight to d4 na mali. Ang tamang tira daw po, sabi ng engine to, is knight d6. Knight d6. Huwag ka na daw matakot sa check dyan. Wala naman na yung tori mo dun Wala na din dito. So, ayan, ganyan ang mangyayari. Yun nga lang nakakatakot kasi pagka rook d8, you have to sacrifice the knight. Ayan, yan yung porsadong tira. At ito daw po ay very equal. Kasi pagka rook g3, takbo ka, capture, takes. Very equal, but as you know, Gukesh, hindi siya papayag ng tabla kay Mishra. Minus rating. Tapos, ganyan niya si Gukesh, ambitious. So, talagang pinilit. Nag-knight to d4 na sinagot ng bishop to c5. Tumalon sa may e7. Ayan, under time pressure. 6 seconds ang natira sa kanya nung tinira niya yan. Mali. Kasi ang tamang tira is you have to defend. Kailangan mo depensahan. Yun ang sinasabi ng engine dito. Dapat nandito yung tore, depensahan mo, equal. Pwede din rook g3 muna sa kagaganon. Pero ang ginawa kasi is nag-knight doon na mali dahil nakalusot yung king. Ayan, no?
Pagka king, tumalon doon, na-depensa ng bishop. Lumakas yung bishop dito. May mga ganun na po. Abay, mamatihin ka na, boy. Kaya nag-rook F3 na lang yan. Pagka rook F3, gumanon, nag-knight check, umangat, lumalabas na yung king, tapos kinapture, persado kasi, kaso, takes, check, at ayun na, bumagsak yung kabayo. Simplihan ng gano'n. Napwesa kasi knight takes dahil may matter of d6, diba? Grabe. So, ito po, naka-move 43 na sila, nadagdagan na sila ng oras na 40 minutes, pero, 40 minutes ba 30 minutes? 40 minutes, pero, losing na si Gukesh kasi 2 pawns down na siya. May pass pawn pa. So, eto, medyo dinahandahan na lang yan. Oops. O, akala itatabla, hindi. Ganun lang, ganda nito. Kasi pag in-capture mo, talo ka kaagad. So, kung ma-capture doon, umangat. Tulak, kaya na, dalawang pass pawn. Hamon na naman doon. Ayan na, yung mga pass pawn. Ayan na, yung pass pawn. Wala. Ayun na. Wala na, madali na yan. Dadaan-daan nilang talaga tulak yan. Whoosh. Tibubush. Hindi makain ito, kain-kain promote. Tapos eto, next move. Wow. Bantayan mo man na ganito, wala, rook dito. Eto, next move. Sabaw. Dumipensa ka pa kunyari. Wala, kahit ganito lang eh. No? Kahit rook d8 na lang. Number 1 engine move dito pero ako ito eh. Pag-capture mo kasi ticks eh. Tapos, every time ka-capture mo dito, magdi-discover, mag-promote. Boss! Ang world champion Gukesh sa youngest grandmaster ever. At ito po ang matindi sa round number 5. Umulan ng upset. Kalimutan ko eh. Ang daming natalong seeded. Sa board number 1 encounter, nanalo po si Madsudlo Parham kay Richard Laporte. Ayan, medyo dikit yung rating. Pero board number 2, pang! Hindi maganda ang gabi para sa mga Indian dahil even Pragnananda natalo kay Matthias Blue Baum. Abay, tinalo siya ng tinalo ko. Tinalo ko to si Matthias sa NHS.com eh. Kasi yung analyze ko yung game eh. Baka pag may time. Si Arjo de guys sinanalo, which is good. Pero eto pa isang upset. Boom! World number 10 natalo kay Mark Maurici. Grabe! Umulan ng upset eh. Natablahan naman si Noderbeck ng batang grandmaster na si Yagis nahihirapan ako sa apelido niya. Yagis Khan Erdogmus. Ano lang yan, 14 years old lang yan. Pero ang ganda ng laro niyan. No? Wala pang talo, 2 panalo, 3 tabla. Ang pinakamaganda lang for me na nangyari is yung aking idol na si Daniel Dubob. Where are you? Hinahanap ko si Dubob. Di ko makita eh. Teka lang. Ayun! Nanalo din sa wakas. Tinalo niya si Alexander Predke. Nanalo din. Endgame pa nanalo. Bilisan ko lang to ha. Idol natin to eh. Daniel Dubob na yan eh. Anong may nangyari kayang sacrifice? Walang. Kunat lang ah. Uy, in-endgame lang ah. Endgame. Lamang yung endgame na to. Lakas nito. May tutok doon na kalaban na yan. Nakanya yung open file din, no? Dahan-dahan, gagapangan niya. Makakapasok talaga yung Tori. Ang ganda ng lapag ng mga kabayo niya, eh. Ganda ng lapag ng kabayo. May ikot-ikot lang, Actually, according sa inyong evaluation, lamang talaga ang puti. Kaso hindi madali yung mga ganitong klaseng endgame. So, time pressure na si Predke, na time pressure din si Idol Dubob dito. Pero pinipilit niya ng gusto. Ayun, bumagsak na yung pawn. Grabe yun, no? Bakit hindi pwedeng tikman? May check. Pusang gala. Pero ganda ng sinundot niya Hanip pa. Ganon. Capture, takes, gumanon, check na, gumanon, depensa na, may pressure pa, aba,
Di na sa endgame. This is move 53. Oh, wala na. Binigay na yung passport dun sa'yo na yan. Aha. Grabe naman yun. Ayun, lumabas yung pagkadubob ni Dubob. Grabe yun ah. Pwede nyo na i-promote, magpo-promote sabay, pero sinundot muna ng check. Pag hindi mo tinakes yan, dito, since libre yan, kinain. At pagka-takes, rook b8. Oh, what's the big difference? Pagka-check doon, tumakbo dito, nagbantay. Chumek na naman, na barahan. Ano meron pag chumek lang? Ay, nag-promote lang. Balik natin ha. Ano mangyayari pag nag-promote lang muna? May queen takes e5 po with a check. Ayun ang mangyayari. Ibalik ko lang sa nangyari na knight f5. Anong diferensya? Pag prinomote niya agad, walang capture sa tore. Kaya kailangan i-insert yun. Grabe, no? Grabe, galing ni Dubob, Napanalo niya ba tayong pressure sa endgame? Finally, no? Nakascore. Ayan, yan. At ginapang niya dito. Dito niya po yan ginapang. Ayan. Ginapang niya. Ayun, ginagapang dahan-dahan. At eto, nag-resign na. Kasi hindi makakatawid, di abutan eh. Kahit guman ito kata, ganito lang eh. Hindi mo kailangan, pwede na palang kainin, no? Ay, hindi, abutan pa. So, kahit ganito muna, tas tulak mo pa isa. Anyway, eto po ang standing after round number 5. Tingnan po natin. Leading po si Parham Sudlo dahil tinalo niya si Richard Laporte. Solo lead pa rin. But Abby Manyo Mishra is doing so well. Pati si Mark Maurici. Sino mga tinalo ni Mark Maurici? MBL tinalo niya? Si Vladislav tinalo niya? Pusang gala. Lumalakas yung Maurici Lakas Oh. Grabe, 4 points type per second. Ito, mga bata, malakas si Yagis. Dahil malalakas na nasa taas ngayon, no? Aleresa, Noderbeck, Anish Giri, 3.5. Nandiyan pa rin, mahaba pa eh. May 6 na rounds pa. So, malayo-layo pa po yan. Okay, ayan po yung score. Tapos, si Nima, natabla siya eh. Kaya 3 points out of 5 si Niman. Tama ba? Ayan, 3 points out of 5. Tabla na siya kay Anton Domchenko. Uy! Tinablahan niya! Yung tinalo ko. Ala, uso na ngayon yun. Alright, anyway, yan po ang standing. Medyo mahaba pa yung torneo. Abangan po natin yung mga susunod natin video. Medyo busy ako kagabi. Dapat magla-live ako eh. Sa dami ko kasing turo ngayon. Medyo busy-busy yan. I-stress lang ako eh. Kaya nag-Dota na ulit ako. Anyway, hanggang sa muling pagkikita mga kabiyahe, maraming salamat sa inyong suporta. PD Master Daniel Causo. God bless mga kabiyahe. Bye-bye. Thank you sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.